Good morning guys, tips ko pala sa inyong mga baguhang nag-alagang manok, nagpapalahi. Dapat ang padamihin nyo ring mga bloodline linyada sa manok, yung hindi matapang sa tao, yung hindi mga salbahe nga lahi. Kasi kung magpadami kayo ng manok na salbahe sa tao na nunuka, lugi rin kayo sa inyong ginagastos niyan dahil hindi rin yan mabili. Kung may bumibili man yan, ilan-ilan lang yung sanay na sanay talaga humawak sa mga ganyang manok. Pero karamihan talaga namimilig manok, inayawan din yan ang manok na matapang masyado sa tao. Yan ito. Kasi may mga uri linyada talaga sa manok na matapang sa tao, nanunuka. Kaya ang pagpapalahi ko ngayon sa akin, alam niyo ba, pinili ko na ang mga bloodline, mga linyada na hindi salbahe sa tao. Kung mayroon man yan na mangurot-kurot, tuka-tuka sa atin, madali lang mapaano, mawala lang kaagad ang pagka manunuka niya sa atin kung himas-himasin natin. Yan totoo. Pero sa mga manok talaga nga, lahi talaga na sa linyada nila na matapang sa tao, mga salbahe, hindi talaga mapaamo mo yan. Pag magkaedad yan, lalong-lalo na yan na magiging salbahe. Ang totoo. Pinapaliwanag ko lang sa inyong mabaguhan pa lang para makakuha kayo konting idea dito sa aking ginawang content video sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok na pipiliin natin. Hindi lang kayo pipiliin natin mahusay, maganda ang performance, pinaka-importante din na hindi rin masyadong manuka sa ating nag-alaga. Yan ang pinaka-importante na padamihin natin. Kasi ang manok kasi nga manuka sa tao, kapag ipapalahi mo rin yan, ang mga anak yan, ganun din ang kalabasan. Mabait yan, konsisyo pa lang. Pero kung magbinatilyo na yan, mag-stag na, doon na lumalabas. Pagdating ng isang taon yan, higit isang taon, makikita nyo na kung anong pangugali sa ama, gano'n na rin yung pangugali sa mga lahi ng kanyang mga anak. Kaya iniiwasan ko rin yung mga ganong lahi. Mayroon namang lumalabas talaga nga ilan-ilan, pero madali lang nating maturuan. Hawak-hawakan lang natin, kung tayo busy, wala tayong ibang ginagawa, simasimasin lang natin, hilamusan natin tubig, basain ang mukha, dito sa mga pakiliran nila, dito sa ilalim ng pakpak. Madali lang magiging mabait sa atin. Maamo nga pagkamanok lang yan. Basta lahi nila nga hindi talaga salbahe. Nasa linyada yan. Kahit magtanong-tanong kayo sa mga unang nag-alagang manok, mayroon talagang lahi sa mga manok, mga linyada na salbahe sa tao. Halos di magpahawak sa atin. Hindi mo halos makuha sa yung pinaglagyan, lalo-lalo na kung maliit na kulungan, ang hirap ngayong kukunin mahawakan yan. Pero kung mga itong mga mabait na bloodline, mga linyada sa manok, walang problema ito. Kahit maliit lang ang yung pinaglagyan nito, hindi ito nananakit sa ating nag-alaga. Yan totoo. Kasi dito tayo kumikita sa mga manok din na hindi mga salbahe, hindi matapang sa tao. Kasi yung matapang kasi sa tao, makadisgrasya pa yan. Pag yan ang ginagamit na entry sa pang-personal na laro sa industriya sa manok, pag yan ang ginagamit. Kaya ang iniiwasan din yan sa karamihang namimilig manok. Dahil magkaroon pa siyang problema niyan. Ito na manok na yan. Kaya walang mawala sa inyong mabaguhan pa lang kung paniwalaan nyo yung mga sinasabi ko dito sa aking content video. Pinaka-advice ko lang to sa inyo, walang mawala sa inyo kasi napagdaanan ko na ang lahat na ito tungkol sa kaalaman ko sa pagpili sa alagaan ng manok, na kapag ang manok mabait, madali ding mabili sa namimilig manok, kumikita tayo. Pero ang manok mo nga hindi mabait, salbahe sa tao, hindi mabili yan basta-basta. Ang bumibili lang yan yung tao lang talaga na kursunada sa mga ganyang uri, kustura sa pangugali sa isa ka linya sa manok. Yan lang, thank you. Bye.